Palihim na sinundan ni Ricardo ang kanyang katulong. Sinundan niya ito sa isang daanang graba sa gitnang liblib na bukid, patungo sa isang barong-barong na malapit ng gumuho. At doon, sa harap ng bahay na iyon, nakita niya itong gumawa ng isang bagay na nakpalamig sa kanyang dugo. Pinapakain niya ang dalawang matatanda na nakaupo sa mga lumang kahon. 2 taong kinalimutan ng mundo. 2 taon na dapat ay agad niyang nakilala, ngunit hindi niya nakilala. At nang sa wakas ay naintindihan niya kung sino sila, ang naramdaman niya ay hindi kalungkutan, kundi takot, dahil ang 2 matanda na iyon ay wawasakin ang lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa kanyang sariling buhay, sa kanyang pamilya, at sa mga taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Ang kwentong ito ay masakit, ngunit magpapaalala rin sa inyo ang isang bagay na mas gusto nating kalimutan. Kung gusto ninyong malaman kung sino ang 2 matanda na iyon at bakit nagbago ng lubusan ang buhayng lalaking iyon sa isang daanang graba sa gitnang wala, manatili hanggang sa huli. I-comment ang inyong siyudad upang malaman namin kung saan kayo nakikinig. I-like kung kapit na kayo sa kwento, at mag-subscribe kung hindi pa. Ngayon, balik tayo sa simula. Kilalanin natin si Ricardo Mendoza. Dumating si Ricardo Mendoza sa Cebu City isang Martes ng umaga. Sa isang direktang flight mula Houston, suot niya ang isang madilim na abong trahe, isang relo na mas mahal pa sa isang bahay sa kanyang bayan, at isang maleta na mas magaan kaysa sa kanyang konsensya. Sa tabi niya, si Valeria, ang kanyang asawa, ay nakatingin sa bintana ng taksi na nakakuyom ang ngalabi. Hindi niya gusto ang Pilipinas, hindi niya kailanman nagustuhan. Ngunit kailangan ni Ricardo na naroon upang isara ang isang negosyong konstruksyon na ilang buwan nang pinaplano pa na ang kanyang kasosyo na si Hector, at si Valeria ay hindi ang uri na nanatiling mag-isa sa Houston. Nanirahan sila sa isang inupahang bahay sa labas ng Cebu City, maluwag, may aircon, sahig na baldosa, at isang bakuran na tanaw ang burol. Pinili ito ni Ricardo dahil ito ay functional, hindi dahil ito ay maganda. Hindi siya naghahanap ng kagandahan, naghahanap siyang kontrol. Ang una niyang ginawa ay umarkila ng maglilinis at magluluto. Ibinigay ni Hector ang isang kontak. Ang pangalan niya ay Consuelo, sabi niya sa telepono. Tahimik siya, masipag, at walang problema. Tamang-tama sa kailangan mo. Dumating si Consuelo kinabukasan ng alas 7 umaga. Kumatok siya sa pinto gamit ang kanyang buko, hindi ang doorbell. Nakatali ang kanyang buhok, malinis ang kanyang apron, at nakatungo ang kanyang nga mata. Binuksan ni Ricardo ang pinto. Ibinigay ang matagubilin ng hindi siya tinitingnan sa mukha at bumalik sa kanyang computer. Hindi niya tinanong kung saan siya galing, hindi niya tinanong kung may pamilya siya, wala siyang tinanong. Para kay Ricardo, si Consuelo ay isa lamang function ng bahay, tulad ng aircon o kalan. Mas malala pa si Valeria. Mula sa unang araw ay kinausap niya ito sa tono na hindi sigaw, ngunit masakit pa rin. Consuelo, ang magabaso ay sa kabilang panik. Consuelo, ang kamiseta na ito ay may lukot. Consuelo, kung hindi mo kaya ito, sabihin mo na sa akin. Hindi sumagot si Consuelo. Tumanggulang at patuloy na nagtrabaho. Nagkaroon ng isang sandali sa ikatlong araw na hindi napansin ni Ricardo, ngunit hindi malilimutan ng tadhana. Nililinis ni Consuelo ang sala ng madulas ang isang nakaraang litrato mula sa estante. Nahuli niya ito bago pa man dumapo sa sahig. Hinawakan niya ito sandali, tinitignan. Ito ay isang lumang litrato na dala-dala ni Ricardo sa loob ng maraming taon nang hindi niya alam kung bakit. Isang binata na may 18 taon, may backpack sa balikat, nakangiti sa harap ng isang lumang bahay sa probinsya. Kinuha ni Ricardo ang litrato mula sa kanyang kamay ng walang pakiramdam. Huwag mong hawakan ang hindi sa iyo. Ibinaba ni Consuelo ang kanyang tingin at bumalik sa kanyang basahan ng walang sinasabi. Ang litratong iyon, ang parehong litrato na iyon ay muling lilitaw, ngunit sa isang lugar na hindi kailanman naisip ni Ricardo. Ang unang linggo ay lumipas ng walang sorpresa.
Dumating si Consuelo ng maha, naglilinis, nagluluto, nakahanda ng pagkain at umuvay bajo makdilim. Halos hindi siya nakita ni Ricardo. Abala siya sa mga plano, kontrata, tawag kay Hector. Nagrereklamo si Valeria tungkol sa init, sa pagkain, sa alikabok na pumapasok sa mga bintana. Hindi ko alam kung paano nabubuhay ang matao dito. Sabi niya gabi-gabi na parang umaasa na may kukuha sa kanya doon. Ngunit sa simula nga, ikalawang linggo, may napansin si Ricardo. Halos hindi sinasadya. Nasa kusina siya, nagahanap ngang baso ngang tubig nang makita niya si Consuelo sa harap ngang kalan na binabalot ang isang bagay sa aluminum foil. Hindi ito ang kanyang pagkain, kundi ang matira-tirang tanghalian. Kalahating ginisang manok, kaunting kanin, 3 o 4 na pandesal na natira mula tanghali. Maingat na inilagay ni Consuelo ang maito sa isang plastic bag na parang nagbabalot ng isang mahalagang bagay. Pagkatapos ay inilagay niya ang bag sa kanyang bayong, inalis ang kanyang apron at lumakad patungo sa pinto. Walang sinabi si Ricardo, ngunit napaisip siya. Kinabukasan, ganoon din, at sa susunod na araw, palaging sa pagtatapos ng araw, palaging may parehong bag, palaging may pagmamadali na parang may nahihintay sa kanya sa kung saan. Si Valeria ang unang nagsabi. Nilalabas ng babae na iyon ang pagkain natin, Ricardo. Ninanakawan niya tayo sa harap-harap. Sabi niya na nakakrus ang mga braso at ang tingin na hindi tumatanggap ng sagot. Palayasin mo siya. Napaisip sandali si Ricardo. Anumang ibang amo ay ginawa na iyon. Ngunit si Ricardo ay hindi ordinaryong amo. Si Ricardo ay isang lalaki na kailangan malaman. Hindi dahil sa awa, hindi dahil sa simpatiya, kundi para sa kontrol. Kung may nagnanakaw sa kanya, gusto niyang malaman kung gaano karami, paano, at saan napupunta ang ninakaw. Ganon gumana ang kanyang isip. Ganon niya itinayo ang kanyang kumpanya. Kinokontrol ang bawat tornilyo, bawat resibo, bawat sentimo. Hindi pa, sabi niya kay Valeria, gusto ko munang malaman kung ano ang ginagawa niya. Tiningnan siya ni Valeria nang may pagkabagot. Para saan? Katulong siya, kinukuha ang pagkain. Tapos, dahil walang makakaenganyo sa akin, sagot ni Ricardo. At kung nilalabas niya, gusto kong malaman kung saan. Mula sa araw na iyon, mas maingat na pinagmasdan ni Ricardo si Consuelo. Hindi tulad ng isang tumitingin sa isang tao, kundi tulad ng isang nagbabantay sa isang piraso na hindi bumabagay. Napansin niya na palagi siyang umuwi sa eksaktong oras, alas 4:15. Napansin niya na palagi siyang may daladalang parehong plastic bag, minsan may lumang Tupperware, minsan ay mga pandesal lamang na nakabalot sa trapo. Napansin niya na paglabas ng pinto, mabilis lumakad si Consuelo, mas mabilis kaysa sa pagdating niya na parang may humihila sa kanya. At isang hapon, nang lumabas si Consuelo na may dalang bag at tumawid ng kalsada ng hindi lumingon, kinuha ni Ricardo ang masusing kanyang truck. Hindi niya ito tatanungin, hindi niya ito haharapin. Susundan niya ito dahil si Ricardo Mendoza ay hindi nagtatanong, si Ricardo Mendoza ay nag-imbestiga. Sinundan siya ni Ricardo ng may distansya, 2 kanto ang layo, nang hindi bumibilis, nang hindi lumalapit ng husto. Naglakad si Consuelo hanggang sa pangunahing avenida at huminto sa isang hintuan ng bus. Ipinarking ni Ricardo ang truck sa kabilang paningang kalsada na may umaandar na makina at naghintay. Dumating ang bus pakaraan ng ilang minuto, isa sa mga lumang bus na may nakapinta lang na numero at bukas ang mabintana dahil sira ang aircon. Sumakay si Consuelo nang hindi lumingon. Nahintay si Ricardo na umalis ang bus at sinundan ito. Binaktas nila ang Cebu City mula Silangan hanggang Kanluran. Dumaan sila sa mga lugar na hindi kilala ni Ricardo, sa mga kalye na lumiliit, mas maalikabok, kaunti ang bangketa at maraming asong gala. Nagbaba ang tao ang bus sa bawat kanto.
Hindi bumaba si Consuelo hanggang sa dumating ang bus sa isang sangangdaan kung saan natapos ang sementadong kalsada at nagsimula ang daanang graba na naglalaho sa pagitan ng maburol. Bumaba si Consuelo. Nakita siya ni Ricardo mula sa truck, humigit kumulang 100 metro ang layo. Hindi siya lumingon, nagsimula siyang lumakad. Nag-alinlangan si Ricardo, ngunit may isang bagay na nagtulak sa kanya. Hindi kuryosidad, kundi isang bagay na mas malalim, isang bagay na wala pang pangalan. Ipinarking niya ang truck at naglakad. Tumama ang araw sa kanyang mukha na parang sampal. Niluwagan ni Ricardo ang kurbata niya at nagsimulang lumakad sa parehong daanang graba na tinahak ni Consuelo. Nakita niya ito sa malayo, isang maliit na figura na may dalang plastic bag, umaabante ng walang pagmamadali, ngunit walang paghinto, na parang araw-araw niyang ginagawa ang daan na iyon na parang hindi na niya kailangang mag-isip upang makarating. Pagkaraan ng 20 minuto, lumitaw ang isang kabayanan, hindi ito bayan, kundi ilang bahay na kalat-kalat sa kapatagan, na parang inihagis lang ng isang tao mula sa itaas ng hindi tinitignan kung saan bumaksak, mga dingding na gawa sa kahoy at kipa, mga bubong na yero, walang tindahan, walang simbahan, walang anumang nagpapahiwatik na may nakatira doon. Ngunit patuloy na naglakad si Consuelo ng diretso, nang walang pag-alinlangan na parang ang lugar na iyon ang kanyang destinasyon mula pa noon. Nagtago si Ricardo sa likod ng isang bahagyang gumuho na pader. Mula roon, nakita niya kung paano lumapit si Consuelo sa huling bahayng kabayanan. Isang bahay na gawa sa putik, kahoy na may bukas na pintuan, isang bubong na sasa na kinalana ng piraso nga karton, at isang sahik na lupa na humalo na sa labas. Huminto si Consuelo sa harap ng pinto. Kinuha niya ang plastic bag mula sa kanyang bayong at pagkatapos ay narinig ni Ricardo ang isang bagay na nagpakaba sa kanya. Isang matandang boses, paos at nanghihina dahil sa katandaan. Isang boses na nagmula sa loob ng bahay na iyon at pagkatapos ay isa pang mas mahina, mas malayo, na parang nagsasalita mula sa isang lugar na hindi naganap na nasa mundong ito. Dumikit si Ricardo sa pader. Mabilis ang tibok ng kanyang puso sa kanyang lalamunan. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung bakit ang lugar na iyon ay nagparamdam sa kanya na parang malapit na siyang magbukas ng pintuan na hindi niya dapat buksan, ngunit hindi siya umalis, sumilip siya. Ang una niyang nakita ay ang mga kahon, 2 lumang kahon ng kahoy, iyong mga ginagamit sa pagdadala ng prutas sa mga palengke, nakalagay sa harap ng bahay na parang mga upuan, at sa bawat kahon ay may isang tao. Isang matandang-matanda na lalaki, baluktot ang likod at ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tuhod. Balat niya ay tinuyo nga araw na kulayng lupa sa paligid niya at isang lumang kamiseta na manipis na sa mga siko. Ang kanyang kaliwang mata ay malabo, halos puti, ngunit ang kanan ay nakatingin ng diretso nang may pagtitig na hindi kapayapaan, kundi paglaban. Siya ay isang lalaki na nagdesisyong hindi pa mamamatay nang hindi niya alam kung bakit. Sa tabi niya, sa kabilang kahon, isang babae na mas maliit, mas mahina, na may kulay abong rebozo na nakatabing sa kanyang balikat sa kabilang ng init. Ang kanyang makamay ay nakapatong sa kandungan, hindi gumagalaw, na parang maibon na hindi na lumilipad, at ang kanyang mamata ay nakatuon sa malayo, na parang may nakikita siyang hindi nakikita ngang iba. Minsan ay gumagalaw ang kanyang labi, bumubulong ang isang bagay, isang kanta o marahil isang pangalan. Huminto si Consuelo sa harap nila na nakatalikod kay Ricardo, nang hindi niya alam na naroon si Ricardo. Humigit kumulang 15 metro ang layo, nakadikit sa pader na iyon na mabilis ang tibok ng puso. Nandito na po ako, Don Aurelio, sabi ni Consuelo sa boses na hindi pa naririnig ni Ricardo. Malambing, malaga, ang boses ng isang nag-alaga. Kumusta po kayo, Doña Carmen? Tumingin ang matanda at ngumiti. Isang mabagal na ngiti
tulad ng isang bata na nakakakilala ng isang pamilyar na bagay nang hindi alam kung ano eksakto. Hindi sumagot ang matanda. Tumango lang ng isang beses na parang nahihirapang aminin na may dumating. Binuksan ni Consuelo ang bag, kinuha ang Tupperware na may ginisang manok, ang mga pandesal na nakabalot sa trapo, isang piraso ang matamis na tinapay na hindi alam ni Ricardo kung saan galing. Naglagay muna siyang pagkain para sa matanda. Maingat niyang inilagay ang plato sa mga kamay nito na parang nagbibigay ng isang sagradong bagay sa isang taong wala nang inaasahan. Tiningnan ng matanda ang plato, hindi nagpasalamat, ngunit nagsimulang kumain ng mabagal. Nang may dignidad ang isang kumakain ng kaunti, ngunit hindi tumatanggap ng awa. Pagkatapos, lumapit si Consuelo sa matanda, maingat tinainalis ang hebozo nito. Nilinis ang mukha nito gamit ang basang trapo na dala niya sa kanyang bayong, inayos ang buhok nito sa likod ng tainga. Pinayagan ng matanda na gawin ang lahat na parang ang ritual na iyon lamang ang nagbibigay hugis sa kanyang mga araw. Pinagputol-putol ni Consuelo ang isang pandesal at ipinapakain sa bibig nito ng may pasensya, isang pasensya na hindi natutunan, ipinanganak kasama nito o wala. Pinagmamasdan ni Ricardo mula sa pader at may nangyari sa kanya na hindi niya may paliwanag gamit ang malamig na lohika na namumuno sa bawat desisyon ng kanyang buhay. Ang makamayng matanda, ang makamay na iyon na malalaki, madilim, na may malalapat na bukong daliri at makakapal na daliri. Nakita na ni Ricardo ang makamay na iyon dati, sa kung saan, sa kung kailan. At ang babae, ang paraan ng pagkiling ng kanyang ulo kapag ngumiti, ang patuloy na bulong. Nararamdaman ni Ricardo na kung ipipikit niya ang kanyang mata, maririnig niya ang parehong himik na iyon sa isang sulok ng kanyang alaala. Ngunit sa bawat pagkakataon na subukan niyang mahuli ang alaala, ito ay nawawala na parang tubig sa kanyang magadaliri. Umalis siya ng walang ingay. Lumakat siya pabalik sa truck na malambot ang mga binti, pinaandar ang makina at nagmaneho patungo sa bahay nang hindi binubuksan ang radyo, nang hindi tumatawag kahit kanino, nang hindi nag-iisip ng anupaman maliban sa dalawang mukha na nakaupo sa kanilang makahon sa harap ng isang barong-barong na malapit ng gumuho. Nang gabing iyon, nakahiga sa tabi ni Valeria, na natutulog na bahagyang nakabukas, ang bibig at ang aircon ay nasa pinakamataas na setting, hindi makapikit si Ricardo. Sa bawat pagsubok niya, iyon din ang kanyang nakita, ang kamay ng matanda, ang ngiti ng matanda, at isang pakiramdam na tumusok sa kanyang dibdib na parang kalawang na pako. Kilala niya ang mga taong iyon, hindi niya alam kung saan, hindi niya alam kung bakit, ngunit kilala niya sila. At may isang bagay sa loob niya, isang bagay na natutulog sa loob ng 20 taon. Nagsimula itong humala. Hindi pumasok si Ricardo sa opisina kinabukasan. Sinabi niya kay Hector na may pulong siya sa isang supplier. Sinabi niya kay Valeria na susuriin niya ang isang lupain. Wala siyang sinabi sa sinuman ang toto dahil maging siya mismo ay hindi alam kung ano ang kanyang ginagawa. Nagmaneho siya hanggang sa sangangdaan kung saan natapos ang sementado. Ipinarking niya ang truck sa parehong lugar ng nakaraang hapon at naglakad sa daanang graba habang sumisikat pa lang ang araw sa likod ng maburol. Ang bukit sa oras na iyon ay hindi nakakapaso, bumubulong. At ang binubulong nito kay Ricardo ng umagang iyon ay isang bagay na hindi niya gustong marinig. Dumating siya sa kabayanan bago mag-alas. 7. Walang tao sa kalye, ni aso, ni ingay, tanging ang hangin lamang ang nagtutulak ng alikabok sa pagitan ng mga bahay. Hindi darating si Consuelo hanggang hapon. Alam ito ni Ricardo at kaya siya naroon sa oras na iyon. Gusto niyang makakita ng hindi nakikita. Gusto niyang intindihin kung ano ang nagalis sa kanyang tulog. Lumapit siya sa barong-barong mula sa gilid. Ang bintana ay isang butas sa dingding na may sirang salamin na tinakpan ng karton. Sumilip si Ricardo. Natutulog ang matanda, nakahiga sa isang katreng bakal na may kutson na napakanipis na kita ang mga bakal sa ilalim. May kumot siya sa kabilang init,
na parang ang lamig na nararamdaman niya ay nagmula sa loob, hindi sa labas. Nakapatong ang malalaking kamay niya sa kanyang dibdib. Mabagal siyang humihinga ng may mahinang sipol na nagpapahiwatig ng kanyang katandaan. Nakaupo ang matanda sa isang plastik na upuan sa tabing katre. Hindi siya natutulog. Nakabukas ang kanyang mata, nakatingin sa isang punto sa dingding at mabagal na gumagalaw ang kanyang labi, kumakanta ng isang bagay ng walang tunog, marahil isang lulabi o isang dasal o pinahalong dalawa. Pinagmasdan sila ni Richardo at muli ang buhol na iyon, muli ang pakiramdam na may humihila sa kanya patungo sa bahay na iyon na parang isang dinakikitang sinulit na nakatali sa isang lugar na nakalimutan niya. Pagkatapos ay nangyari, gumalaw ang matanda sa katre, inikot ang katawan sa isang gilid at sa paggawa nito, may nadulas mula sa ilalim ng unan, isang maliit, patag na bagay na nahulog sa lupa ng walang ingay. Isang lumang litrato na nakatiklop sa gitna na naninilaw ang gilid at may mansa ng tubig sa isang sulok. Lumapit pa si Ricardo sa sirang salamin. Pinanliitan niya ang kanyang mga mata. Sa litrato ay may isang binata, 18, marahil 19 taon, kayumanggi, payat, na may gusot na buhok at isang ngiti na hindi pa nakakakilala sa bigat ng mundo. May backpack siya sa balikat at nakatayo sa harap ng isang lumang bahay sa probinsya na may burol sa likod at isang malinis na langit na umaabot hanggang sa abot ng tanaw. Tumigil sa pahinga si Ricardo. Kilala niya ang litratong iyon, kilala niya ang backpack na iyon, kilala niya ang ngiting iyon, nakita na niya itong libu-libong beses, nasa kanyang sariling sala ito sa isang frame sa estante. Ang parehong litrato na kinuha ni Consuelo mula sa sahig 3 araw na ang nakakaraan at inagaw niya mula sa mga kamay nito iyon siya. Sa edad na 18, ang araw na umalis siya sa Barangay Masinag, nahirapan siyang huminga. Tiningnan niya ang litrato patungo sa mukhang natutulog na matanda. Tiningnan niya ito na parang sa unang pagkakataon. Ang malalaking kamay, ang malalapat na bukong daliri, ang pilat sa baba, iyon na laging sinasabi sa kanya na nakuha niya sa barbed wire nung siya ay 20 taong gulang at nakilala niya, Don Aurelio. Don Aurelio Mendoza. Ang kanyang ama, umurong si Ricardo ng isang hakbang. Tiningnan niya ang matanda, ang babaeng kumakanta ng walang tunog, na kinikiling ang ulo kapag ngumiti, na bumubulong ng mga pangalan na walang ibang nakakarinig. Doña Carmen, ang kanyang ina, ang dalawang matanda na inaalagaan ng kanyang katulong araw-araw gamit ang mga tira-tirang pagkain mula sa sarili nilang kusina. Sila ang kanyang mga magulang, ang mga magulang na iniwan niya sa Barangay Masinag 23 taon na ang nakalipas, ang mga magulang na ipinangako niyang babalikan, ang mga magulang na huminto siya sa paghahanap, huminto sa pagtawag, huminto sa pag-alala hanggang sa naging isang lumang litrato, sila sa isang estante na wala nang tumitingin. At ngayon narito sila sa barong-barong na ito ng walang ilaw, walang tubig, walang anuman, nakaupo sa mga kahon, kumakain ng mga tirang pagkain na dinala sa kanila ng isang babae na binabayaran niya ng minimum na sahod. Sumandal si Ricardo sa panlabas na paderng bahay. Hindi na niya magalaw ang kanyang ngabinti. Tumama na ang araw sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Wala siyang nararamdaman o nararamdaman niya ang lahat ng sabay-sabay. Ano ang mas masahol? Nanatili siya doon na nakasandal sa barong-barong ang kanyang magulang sa isang katahimikan na mas mabigat kaysa sa anumang salita. Ang pinakamalakas na katahimikan sa kanyang buhay. Barangay Masinag, Cebu, 23 taon na ang nakakaraan. Ang bahay ng mga Mendoza ay gawa sa kahoy at simento na may bubong na tisa at isang patio na lupa kung saan naglalaba si Doña Carmen at nagtatago ng kanyang kasangkapan si Don Aurelio. Hindi ito malaki, hindi ito maganda, ngunit ito ay sa kanila. At sa patio na iyon, natuto si Richardo na maglakad, magbilang, tumingin sa langit at maghangad na lumayo. Dahil sa Barangay Masinag ay walang anuman, walang trabaho,
walang ospital, walang kinabukasan, tanging araw lamang, lupa, at ang katiyakan na kung mananatili ka, mamamatay ka rin tulad ng lahat, mahirap, tahimik, at nakalimutan. Alam ito ni Richardo mula noong 11 taong gulang pa siya at alam ito ni Don Aurelio bago pa man siya dahil nabayaran na ni Don Aurelio ang presyo nga pananatili. Binayaran niya ito kay Rosita. Si Rosita ang unang anak. Ipinanganak siya 3 taon bago si Richardo. Isang maliit na batang babae na madalas tumawa, tumatakbo sa likod ng manok at natutulog sa bisik ni Doña Carmen na kinakantahan sa tenga. Sa edad na 3 ay nilagnat siya na hindi bumaba. Nilagyan siya ni Doña Carmen ng basang trapo. Pumunta si Don Aurelio sa bayan para sa gamot, ngunit sa bayan ay walang doktor. Ang pinakamalapit na doktor ay nasa siyudad at walang pamasahe. Si Don Aurelio, namatay si Rosita isang Martes ng gabi. Hindi na bumalik si Doña Carmen sa dati niyang sarili at dinala ni Don Aurelio ang kamatayan na iyon sa kanyang balikat na parang isang bato na hindi niya kailanman inalis. Nang 22 taong gulang si Ricardo at sinabing gusto niyang pumunta sa Hilaga, hindi siya pinigilan ni Don Aurelio. Hindi niya kaya dahil sa bawat pagtingin niya sa kanyang anak ay nakikita niya ang anino ni Rosita at naisip niya, hindi ito papatayin ng bayan na ito. Umalis ka, sabi niya isang umaga na nakatalikod. Nagkunwari na nakpapatalim ng machete. Nanginginig ang kanyang makamay. Umalis ka at huwag kang lumingon. Walang para sa iyo dito. Namatay ang kapatid mo dito dahil wala akong pambayad sa doktor. Hindi ko gusto na maranasan mo ang naranasan ko. Umalis si Ricardo ng araw na iyon, may backpack sa balikat, 22 taong gulang at isang pangako na ginawa niya sa kanyang ina sa pinto ng bahay. Babalingan ko kayo, bibigyan ko kayo ng buhay na nararapat sa inyo. Niyakap siya ni Doña Carmen nang mahigpit na naramdaman ni Ricardo ang abuto ng kanyang ina laban sa kanya. Hindi lumapit si Don Aurelio, nanatili siyang nakatalikot na may hawak na machete at nakatingin sa burol. Ngunit nang nasa daan ng graba na si Ricardo, lumingon si Don Aurelio at pinanut siyang umalis hanggang sa mawala siya sa malayo. Walang nakakita niyan, ngunit nangyari. Ang maunang buwan sa Houston ay mahirap. Nagtrabaho si Richardo sa kung ano ang dumating, pagmamason, pagbipinta, pagbubuhat naga materyales sa mga konstruksyon. Natutulog siya sa isang shared room kasama ng 4 na lalaki na nagsasalita ng wikang hindi niya maintindihan. Ngunit bawat Biyernes, walang mintis, pumupunta siya sa tindahan sa kanto at nagpapadala ng pera sa barangay Masinag. At bawat linggo ay tumatawag si Don Aurelio, hindi sumasagot sa telepono, hindi niya gusto. Sabi niya ang mga kagamitang iyon ay gawang diablo, ngunit si Doña Carmen ayo, at bawat linggo ay pareho ang kinukuwento niya na patuloy na nangingitlog ang mamanok na hindi na tumutulo ang bubong mula nang magpadala siyang pera para ayusin ito na maayos ang kanyang ama kahit hindi niya ito sinasabi. Pagkatapos ay dumating ang unang malaking kontrata. Kinontrata siyang isang kumpanyan konstruksyon bilang tsapatas, pagkatapos bilang supervisor. Pagkatapos ay napagtanto ni Ricardo na kaya niyang gawin ang parehong bagay ng mag-isa at nagbukas siya nga sariling kumpanya. Nagsimulang dumating ang pera ng Toto at kasama ng pera ay dumating si Valeria. Si Valeria ay anak ng Makilipino na nandayuhan sa Texas 30 taon na ang nakalipas at hindi na bumalik. Lumaki siya sa Texas nang hindi nagsasalita ng Tagalog o Cebuano, nang hindi nakakakilala sa bayan ng kanyang magulang, nang hindi namimiss ang hindi niya naranasan. Para sa kanya, ang Pilipinas ay isang banyagang alaala. At nang ikuwento ni Ricardo sa kanya ang tungkol sa barangay Masinag, sa lumang bahay, sa patio na lupa, tiningnan siya ni Valeria na may parehong mukha na tinitingnan ang isang lumang kasangkapan nang may pagalang marahil, ngunit nang walang intensyon na panatilihin ito. Lumayo ang matawag, una tuwing 15 araw,
pagkatapos isang beses sa isang buwan, pagkatapos tuwing Pasko na lang at isang araw, nang hindi masabi ni Ricardo kung kailan eksakto, huminto siya sa pagtawag. Walang sandali, walang desisyon, may katahimikan na lumaki tulad ng damo, mabagal, nang walang nakakapansin hanggang sa sakop nito ang lahat. Nang mapansin niya, 5 taon na ang nakalipas, 5 taon nang walang tawag, 5 taon nang walang padalang pera, 5 taon nang walang tanong kung buhay pa ang kanyang mamagulang, at ang kahihiyan na sa simula ay maliit, ay naging napakalaki na hindi na ito kasya sa isang tawag o sa isang mensahe o sa isang flight pabalik. Kinumbinsi ni Ricardo ang kanyang sarili na maayos sila, na may nag-alaga sa kanila, na hindi siya kailangan nila. Kinumbinsi niya ang sarili dahil kailangan niyang kumbinsihin ang sarili dahil ang alternatibo, ang pag-amin na pinabayaan niya sila, ay isang salamin na hindi niya matitingnan. At ganun lumipas hindi 5, kundi 23 taon, 23 taon ng katahimikan. 23 taon ng isang litrato sa estante na wala nang tumitingin, 23 taon ng isang pangako na ginawa sa isang pintongang lumang bahay at dinalangang hangin ng bukit ng walang nahahabol hanggang ngayon. Hanggang ngayong umaga, nakasandal sa barong-barong ang isang bahay na hindi niya kilala, na tumatama ang araw ng bukit sa kanyang mukha at ang bigat ng 23 taon ay bumabagsak sa kanya na parang isang bubong na gumuho. Natakpuan ni Ricardo Mendoza ang kanyang mamagulang, ngunit ang tanong na nagliliyap sa kanyang dibdib ay hindi kung nasaan sila, kundi kung nasaan siya. Dumating si Ricardo sa bahay na parang multo. Umupo siya sa gilid ng kama nang hindi naktatanggal ng sapatos, nang hindi niluluwagan ang kanyang kurbata, nang hindi gumagalaw. Nakita siya ni Valeria na ganon nang lumabas siya mula sa pagligo. Ano ang nangyayari sa iyo? Nagtagal si Ricardo bago sumagot. Nang sumagot siya, lumabas ang kanyang boses na paos na parang kinakalmot ang kanyang lalamunan sa paglabas ng mga salita. Natakpuan ko ang aking mamagulang. Nanatiling tahimik si Valeria na may hawak na tuwalya. Ano? Ang aking mamagulang. Valeria, narito sila sa isang bayan na 40 minuto ang layo mula dito. Nakatira sila sa isang barong-barong ng walang ilaw, walang tubig. Nagdadala sa kanila si Consuelo ng pagkain araw-araw, ang mga tira-tirang pagkain mula sa ating kusina. Katahimikan. Pinroseso ni Valeria ang impormasyon ng may parehong mukha na ginagawa niya kapag may nagbibigay ng masamang numero ang isang supplier, malamig, nagkakalkula, at tiningnan siya ni Ricardo. Paano? Hindi na iyon problema mo. Ricardo, iniwan mo sila 20 taon na ang nakakaraan. Kung mahalaga iyon, bumalik ka sana noon. Umupo siya sa harap ng salamin at nagsimulang magsuklay ng buhok na parang tapos na ang usapan. Mga magulang ko sila. At ang akin ay nasa probinsya pa rin, sabi ni Valeria nang hindi siya tinitignan. Sa isang bayan na kasing hirap sa iyo, at alam mo ba, hindi rin ako bumalik. Ni ang magulang ko ay hindi bumalik para sa kanila. Ganyan ang buhay kapag umusad ang isang tao, Ricardo, iniiwan ang kailangan iwanan. Ang pangungusap ay bumaksak na parang bato sa tahimik na tubig. Tiningnan siya ni Ricardo at sa unang pagkakataon sa 15 taon kasal, malinaw niyang nakita si Valeria. Hindi siya masama, hindi siya malupit, siya ay isang salamin. Lumaki siya sa isang bahay kung saan normal ang pag-abandona sa pamilya, kung saan ang pagputol nga ugat ay ang presyo ng pag-unlad, kung saan ang paglingon sa nakaraan ay para sa mahihina. At pinakasalan siya ni Ricardo dahil doon, dahil hindi kailanman hihilingin ni Valeria sa kanya na bumalik, hindi kailanman ipapaalala sa kanya ang iniwan niya, hindi kailanman tatanungin tungkol kina Don Aurelio at Doña Carmen. Pinili niya ito dahil komportable siya at ngayon ang kaginhawaan na iyon ay nakakadiri sa kanya. Hindi ko ito hahayaan na ganyan, sabi ni Ricardo. Ibinaba ni Valeria ang suklay, tiningnan siya sa salamin. Gawin mo ang gusto mo, ngunit huwag mo akong isama diyan.
Lumabas si Ricardo ang silit at alam niya, kahit hindi pa niya gustong aminin, na nag-iisa siya sa bagay na ito, na ang daan pabalik sa barong-barong na iyon ay isang daan na kailangan niyang tahakin ng walang kasama. Kinabukasan, hinintay niya si Consuelo sa kusina. Dumating siya ng 7:00 tulad ng dati, may apron at nakatungo ang mamata. Ngunit sa pagkakataong ito ay kakaiba ang pakikipausap ni Ricardo sa kanya, hindi siya nagbigay ng tagubilin, inalok niya siya ng upuan, tiningnan siya ni Consuelo ng may pagdududa. Sa kanyang karanasan, kapag nag-alok ng upuan ang isang amo, hindi maganda ang susunod na mangyayari. Umupo ka, Consuelo, may kailangan akong itanong sa iyo. Umupo siya sa gilid na upuan na nakapatong ang makamay sa kandungan, handa ng tumayo anumang oras. Ang mga matatanda, sabi ni Ricardo, ang binibisita mo araw-araw, sino sila? Hindi agad sumagot si Consuelo. Direkta siyang tiningnan, hinahanap ang bitag. Sinundan mo ako? O, isa pang katahimikan. Ibinaba ni Consuelo ang kanyang tingin. Nang itaas niya ito, ang kanyang nga mata ay hindi natulad ng isang katulong sa harap ng kanyang amo. Sila ay mga mata ng isang babae na pinoprotektahan ang isang bagay. Nakita ko sila 2 taon na ang nakakaraan, sabi niya, sa palengkeng Barangay Masinag. Isang ginangang humiling sa akin na dalhan ng pagkain ang matatanda na naiwan ng mag-isa sa kapatagan. Walang bumibisita sa kanila, sabi niya sa akin, walang pumapansin sa kanila. Pumunta ako na iniisip na iwan ko lang ang pagkain at babalik, ngunit nang dumating ako, huminto siya. Tiningnan niya ang kanyang makamay. Ang bahay ay gumuho, walang ilaw, walang tubig, kumakain lang silang tuyong kanin at asin. Nakita akong Ginoo na dumating at sinabi niya na hindi niya kailangan ng awa mula sa sinuman na umalis ako. Ngunit ang ginang, lumunok si Consuelo. Hinawakan akong ginang at hindi ako binitawan. Tiningnan niya akong nga mata na kilala ko, ang nga mata ng isang taong matagal nang naghihintay na dumating ang isang tao. Nakikinig si Ricardo na nakakuyom ang magakamay sa ilalim ng mesa. Mula sa araw na iyon, pumupunta ako araw-araw dala ang anumang kaya ko, minsan matira-tira, minsan mapinritong isda mula sa sarili kong kaldero. Hindi kailanman nakpasalamat ang Ginoo, ngunit huminto siya sa pagsasabi sa akin na umalis. Minsan kasama ko si Lupita. Sa kabayanan ay may isang ginang, si Doña Tere, ilang bahay ang layo. Siya ang nag-aalaga sa kanya habang kasama ko ang nga matatanda. Huminto si Consuelo at pagkatapos ay nagsabi ang isang bagay na hindi inaasahan ni Ricardo. Nagkaroon ng panahon na halos huminto ako sa pagpunta. Sabi niya ng mahina na parang nahihiya, ilang buwan na ang nakakaraan, hindi sapat ang pera ko, kailangan ni Lupita ng sapatos para sa eskwelahan at nagastos ako sa 2 bahay. Naisip ko, hindi ko na kaya, hindi sila responsibilidad ko. May anak akong kailangan pakainin. At nang linggo na iyon ay hindi ako pumunta ng isang araw, ni 2. Sa ikatlo ay pumunta ako para lang ipaalam sa kanila na hindi ko na sila kayang balikan. Inangat ni Consuelo ang kanyang mukha, basang-basa ang kanyang mata. Ngunit nang dumating ako, nakita ako ni Doña Carmen mula sa pinto at sinabi niya, Rosita, akala ko hindi ka na darating. Hinawakan niya ang 2 kamay ko at nagsimulang umiyak. Hindi ko alam kung sino si Rosita, ngunit tiningnan akong ginang na parang ako na lang ang tanging naiwan sa kanya sa mundo. Huminto siya ng matagal. Hindi ako makaalis. Paano ako alis? Hindi gumalaw si Ricardo. Hindi niya kaya. Bawat salita ni Consuelo ay isang martilyo sa isang pader na itinayo niya sa LUBNG 23 taon. Ang babaeng binabayaran niya ng minimum na sahod ay ginagawa ang hindi niya ginawa ng mas kaunting pera, mas kaunting oras, ng mas maraming dahilan para hindi gawin. May alam ka ba tungkol sa anak? Tanong ni Ricardo sa pinakamatatag na boses na kaya niya. Umiling si Consuelo. Hindi pinapayagan Ginoo na pag-usapan siya. Minsan tinanong ko si Doña Carmen kung may pamilya sila at nagsimula siyang banggitin ang isang pangalan, ngunit pinutol siya, Ginoo. Sinabi niya, hindi na umiral ang lalaking iyon, at hindi na niya muling binanggit ang paksa.
Hindi na umiral ang lalaking iyon. Mabagal na tumango si Ricardo, tumayo, nagpasalamat kay Consuelo at lumabas ng kusina nang hindi sinasabi kung sino siya, nang hindi sinasabi na ang lalaking iyon na hindi na umiiral ay nakatayo sa harap niya na may trahe na mas mahal pa sa lahat ng kinikita ni Consuelo sa isang taon at hindi man lang nagawa ang kalahati ng kanyang ginagawa araw-araw na may plastic bag at lumang Tupperware. Hindi niya sinabi dahil ang pagsasabi nito ng malakas ay pagamin at si Ricardo ay hindi pa handa para dun, nungit ang pader ay mayroon ng mga bitak at ang mga bitak kapag nagsimula ay hindi na humihinto. Pumunta si Ricardo sa barong-barong kinabukasan. Sa pagkakataong ito ay hindi siya naktago. Sa pagkakataong ito ay naglakad siya ng diretso patungo sa pinto, na may masikip na dibdib at pawis na mga kamay na parang 15 taong gulang at malapit ng gumawa ng isang bagay na walang balikan. Bukas ang pinto, palaging bukas sa isang lugar kung saan walang mananakaw, hindi isinasara ang mapinto. Sa loob, si Doña Carmen ay nakaupo sa plastik na upuan, nakbabalat ng mais ng mabagal ang makamay, nahuhulog ang magabutil sa isang basag na platong lata. Hindi siya tumingin nang marinig ang magayabag. Patuloy siyang nagbabalat na parang ang buong mundo ay maaring pumasok sa pinto na iyon at hindi niya malalaman. Huminto si Ricardo 2 metro mula sa kanya. Tiningnan niya ito. Tiningnan niya ito ng toto. Hindi tulad ng pagtingin niya mula sa bintana. Malapitan, ibang tao ang kanyang ina, mas maliit, mas mahina, na may puti at manipis na buhok, makamay na punong ang maitim na mansa at mga mata na nakatingin ng walang fokus, na parang may hinahanap siyang nawala na matagal na. Nanay, sabi ni Ricardo, basak ang salita na lumabas sa kanya. Tumingala si Doña Carmen, tiningnan siya at ngumiti. Isang matamis na ngiti, ang ngiti ngang isang nakakakitang ang isang mabait na mukha, ngunit hindi alam kung kanino ito kabilang. Ikaw ba si Rosita? Sabi niya sa mahinang boses, halos pambata. Ang ganda naman dumating ka, anak ko, umupo ka. Gagawa ako ngang tsaa sa iyo. Naramdaman ni Ricardo na bumubukas ang lupa sa ilalim niya. Hindi siya nakilala. Ang kanyang sariling ina ay tinitignan siya sa mukha at hindi siya nakikilala. Nanay, ako ito. Ako si Ricardo, ang anak mo. Kiniling ni Doña Carmen ang kanyang ulo, nawala ang ngiti. Sa halip ay isang malinaw na pagkalito, nang walang sakit, tulad ng isang nahahanap ng isang salita na nawala sa kanya. Inulit ni Ricardo ang pangalan na sinubukang alalahanin. Hindi, matagal nang umalis si Ricardo. Hindi na siya dumarating, ngunit si Rosita ay palaging dumarating si Rosita. Tiningnan niya ito sandali. Pagkatapos, ay ibinaba niya ang kanyang mamata sa mais at patuloy na nagbabalat na parang walang nangyari, na parang si Ricardo ay isang bisita na umalis na, nanatili siyang nakatayo, nang walang hangin, nang walang boses, nang hindi alam kung ano ang gagawin sa kanyang makamay, sa kanyang katawan, sa 23 taon na bumibigat sa kanya na parang isang konkretong slab. Pagkatapos ay narinig niya ang mayabag. Lumabas si Don Aurelio mula sa kabilang silid. Nahihirapan siyang maglakad, nakasandal sa pader gamit ang isang kamay. Ang kanyang kaliwang mata ay malabo, ngunit ang kanan ay buhay, nagliliyab, na may ilaw na hindi kagalakan, kundi pakilala. Hindi na kailangan ng 2 segundo ngang matanda, agad niyang nalaman. Huminto siya sa pinto, tumayo ng tuwid hanggat kayang kanyang katawan at ang boses na lumabas sa kanya ay hindi nanginginig sa kahinaan. Nanginginig ito sa galit. Ngayon ka lang dumating, binuksan ni Ricardo ang kanyang bibig. Walang lumabas. Pagkaraan ng 20 taon, umusad si Don Aurelio. Matapos mong huminto sa pagtawag, sa pagpapadala, sa pagtatanong kung buhay pa kami, ngayon ka lang darating na suot ang iyong trahe at malinis na sapatos para tumayo sa bahay ko. Tatay, wala ka na dito. Basag ang kanyang boses, ngunit pinanatili niya ito. Wala kang anumang sa iyo dito, ni ang bahay na ito, ni ang upuan na iyan, ni ang babaeng iyan na hindi na alam kung sino ka. Umalis ka, Ricardo,
umalis ka at hindi ka bumalik, at ngayon huwag kang dumating para hanapin ang itinapon mo. Tiningnan siya ni Don Aurelio na may pulang mata, hindi dahil sa pag-iyak, kundi sa isang bagay na mas matanda kaysa sa pag-iyak. Pagkatapos ay lumingon siya at nawala kung saan siya nanggaling. Narinig ang ingay ng katre nang umupo siya at pagkatapos ay wala. Patuloy na nagbabalat ng mais si Doña Carmen. Bumubulong siyang isang bagay. Wala siyang naitala sa anumang nangyari. Lumabas si Ricardong bahay. Lumakad ng 3 hakbang. Sumandal sa barong-barong at dumulas hanggang sa umupo sa lupa. Hindi siya umiyak. Muli, hindi siya umiyak. Ngunit isang bagay na mas masahol pa sa pag-iyak ang pumuno sa kanyang katawan. Isang malaking kawalan na hindi kasya sa kanya. Hindi siya kinilala ng kanyang ina. Kinilala siyang kanyang ama at tinanggihan. At siya ay nakaupo sa lupa na may trahe na nakakahalaga ng 3,000 na may mansanang alikabok sa harap ng isang barong-barong na malapit ng gumuho at alam niyang walang anumang halaga ng pera sa mundo na maaring magayos sa kanyang sinira. Ang sumunod na araw ay punong tertusam niya at mga tanong na walang sagot. Audio si Ricardo sa opisina, pumipirma nga papeles, sumasagot sa mga tawag, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Nasa barong-barong na iyon, sa walang lamang ngiting ang kanyang ina, sa likod ng kanyang ama na lumalayo. Kailangan niyang intindihin hindi lang ang sakit na intindihan na niya iyon, kailangan niyang intindihin kung paano sila dumating doon. Ang huling beses na nakpadala siyang pera mahigit 15 taon na ang nakakaraan, ang kanyang magulang ay nasa barangay Masinag pa rin, sa lumang bahay na may patio na lupa. Ano ang nangyari? Paano sila napunta sa isang walang pangalan na kabayanan sa isang barong-barong na hindi sa kanila? Isang umaga, pumunta siya sa barangay Masinag. Nakmaneho siya patungo sa bayan kung saan siya ipinanganak. Hinahanap ang lumang bahay kung saan siya lumaki. Ngunit nang dumating siya sa kalyeng naaalala niya, wala na ang bahay. Sa halip ay may isang bagong bakod at isang karatula na pribadong ari-arian. Bumaba si Ricardo sa truck at tinanong ang isang kapitbahay na nagwawalis sa bangketa. Ano ang nangyari sa mga Mendoza? Tiningnan si Jaene babae na parang tinitignan ang isang multo. Ang mga Mendoza, pinalayas sila ilang taon na ang nakakaraan. Gino, hindi nila nabayaran ang mga buwis at kinuha ang lahat. Ang bahay sa barangay Masinag, ang bahay kung saan siya ipinanganak, ang bahay kung saan inilibing si Rosita sa likod bahay, ay hindi na pag-aaring ang mga Mendoza. 8 taon na ang nakakaraan nang mawala ito, ngunit hindi iyon ang nagpalamig sa kanyang dugo. Ito ay ang pagkaunawa kung sino ang nakakaalam. Si Hector, ang kanyang kasosyo, ang kanyang kaibigan nung bata pa, ang hindi kailanman umalis sa barangay Masinag, ang nakakita sa lahat mula sa unang hilera. Nakita niya sina Don Aurelio at Doña Carmen na nawalan ng bahay. Nakita niya kung paano sila naitulak sa kabayanan na iyon sa gitnang wala. Nakita niya kung paano sila lumiliit, tumatanda, nawawala sa mundo na parang hindi sila kailanman umiral. At nang bumalik si Ricardo sa Pilipinas, nang hanapin niya ito para makipagnegosyo, nang umupo sila sa isang restaurant sa Cebu City para magtos en lambanog para sa bagong samahan, ngumiti si Hector sa kanya, niyakap siya at hindi man lang nagsabing isang salita, ni isa, ni kalahati, hindi niya sinabi, "Hoy, Ricardo, alam mo bang ang mga magulang mo ay hindi na nakatira sa barangay Masinag?" Hindi niya sinabi, "Hindi maayos ang nanay mo." Wala siyang sinabi. Hawak niya ang kanyang telepono. Hawak niya ito sa lupeng 20 taon. Isang tawag, 5 minuto. "Ricardo, masama ang kalagayan ng mga magulang mo." Iyon lamang ang kailangan at pinili niyang hindi gawin iyon. Nananatiling nakatitig si Ricardo sa walang lamang desk sa kanyang opisina. Sa labas, patuloy na gumagalaw ang Cebu City na parang walang nangyayari. Sa loob, isang bagay na pinaniniwalaan ni Ricardo na solid, ang pagkakaibigan kay Hector, ang bulak na tiwala na ibinigay niya rito,
ay unti-unting gumuho ng tahimik. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang pagtataksil ni Hector. Ang pinakamasakit ay ang tanong na sumunod, ang hindi maiwasan ni Ricardo kahit anong gawin niya. Si Hector ba ang may kasalanan o siya ba ang may kasalanan na hindi rin tumawag, na hindi rin nagtanong, na pinili rin ang katahimikan dahil sa huli ay pareho silang gumawang parehong bagay. Pareho silang nakakaalam at pareho silang nanahimik, maliban lang sa isa ay ginawa niya mula sa malayo at ang isa ay ginawa niya habang nakatiti sa kanilang mga mata. Pumasok si Ricardo sa opisina ni Hector nang walang katok. Isinara niya ang pinto sa kanyang likod. Nasa telepono si Hector, tumatawa sa isang bagay. Nang makita niya ang mukha ni Ricardo, ibinaba niya ang tawag. Ano ang nangyari? Hindi umupo si Ricardo. Nanatili siyang nakatayo sa harap nga desk na nakalagay ang mga kamay sa bulsa upang hindi makita ni Hector na nanginginig ang mga kamay niya. Alam mo ba na ang mga magulang ko ay nakatira sa isang barong-barong ng walang ilaw? Hindi kumurap si Hector, ngunit ang isang segundo ngung katahimikan bago sumagot ang nagbunyak sa kanya. Alam kong nahihirapan sila, sabi niya ng mabagal. Ngunit hindi ko iyon responsibilidad. Ricardo, hindi mo responsibilidad. Inilabas ni Ricardo ang kanyang makamay mula sa bulsa. Nakatira ka sa barangay Masinag. Nakita mo silang nawalan ng bahay. Nakita mo silang lumipat sa kapatagan. Nakita mo silang nawala. At hindi mo responsibilidad. Sumandal si Hector sa upuan, nakrus ng mga braso at pagkatapos ay ginawa ang ginagawa ng mga duwag kapag naipit. Sumalakay. At ano ang gagawin mo, Ricardo? Ang parehong ginawa mo sa lubeng 20 taon? Wala, may telepono ako sa iyo. Ngunit may telepono ka rin sa kanila. Ilang beses kang tumawag, ilang beses kang nagtanong kung kumusta sila. Kumuyom ang panga ni Ricardo. Hindi kita tinawagan dahil hindi mo gustong malaman, patuloy ni Hector. At alam nating dalawa iyan, huwag mo akong gawing kontrabida sa kwento mo. Ikaw ang kontrabida. Ako lang ang nanahimik, tulad mo. Ang pagkakaiba ay nakita ko sila ng malapitan at ikaw ay kinalimutan mo sila mula sa malayo, ngunit ang katahimikan ay pareho. Gustong sumagot ni Ricardo, gustong sumigaw, gustong sabihin na hindi iyon pareho, na malayo siya, na nilamon siyang buhay, ngunit hindi niya kaya, dahil bawat salita na sinabi ni Hector ay isang katotohanan na sinabi na ni Ricardo sa kanyang sarili sa mga gabing walang tulok, maliban lang sa mas masakit itong marinig mula sa iba. Hindi na tayo kasosyo, sabi ni Ricardo. Nakibit balikat si Hector. Kung gusto mo. Lumabas si Ricardo nang hindi isinasara ang pinto at alam niyang nawala na niya ang huling kaalyado niya sa Pilipinas. Walang asawa na sumusuporta, walang magulang na tumatanggap, walang kaibigan, wala siyang sinuman. Nang gabing iyon, nang hindi niya alam kung bakit, nagmaneho siya patungo sa kabayanan, hindi siya pumasok. Ipinarking niya ang truck sa malayo at naglakad patungo sa barong-barong sa dilim. Mataas ang buwan at ang bukit ay mukhang pilak, na parang may nagbuhos nga abo sa mundo. Lumapit siya sa bintana. Sa loob, may nakasinding kandila. Nakaupo si Don Aurelio sa katre. Nakahiga si Doña Carmen na nakapikit ang mga mata. Kinakausap siyang matanda. Dumating ang batang iyon, matanda. Iba ang boses ni Don Aurelio sa gabi. Hindi ito ang matigas na boses ng lalaking nakpalayas sa kanya. Mas mababa, mas pagod. Ang boses ng isang lalaki na nakikipag-usap sa tanging tao na naiwan sa kanya. Dumating siya na suot ang kanyang trahe at malinis na sapatos, ngunit huli na ang lahat. Bumulong si Doña Carmen ng isang bagay na hindi maintindihan. Marahil isang pangalan, marahil wala. Huli na, inulit ni Don Aurelio at nakatitik sa kandila na parang kinakausap niya ang apoy. Ricardo, sa kabilang paningang pader, ipinikit niya ang kanyang mata. Pumasok ang pangungusap sa kanyang tanga at tumusok sa kanyang dibdib na parang alambra. Huli na, ang kanyang sariling ama, ang lalaking naktulak sa kanya na umalis, ang lalaking naksabi sa kanya, umalis ka at huwag kang lumingon.
Ngayon ay sinasabi niyang huli na wala ng oras, na ang nasira ay nasira. Umalis siya mula sa bintana ng walang ingay, lumakat pabalik sa truck, sumakay at nanatili doon na nakapatay ang makina, nakatingin sa wala. Ang bukid sa gabi ay isang tapat na lugar. Walang nagtatago dito. Walang ingay na sumasapaw sa katahimikan. Walang ilaw na nagtatago sa dilim. Ito ay kung ano ito. At nang gabing iyon, nakaupo sa kanyang truck na nakapatong ang mga kamay sa manibela at ang mga mata ay nakatitig sa daanang graba. Si Ricardo ay kung ano siya, isang lalaki na sumira sa pinakamahalaga sa kanyang buhay at hindi niya alam kung kaya niya itong buuin muli. Naisip niya ang Houston, ang kanyang opisina na may tanaw sa sentro ng siyudad, ang kanyang kontrata, ang kanyang kliyente, ang kanyang bank account, lahat ng iyon ay naroon pa rin. Maari siyang bumalik, maari siyang magmaneho patungo sa paliparan, kumuha ng unang flight at sa Lubna, 4 na oras ay nakaupo sa kanyang leather na upuan na may whiskey sa kamay at ang aircon ay nakatutok sa 70 degrees. Maari siyang makalimot muli, nagawa na niya ito dati. Irmuch taon, nege paksasanay, mas madali. Nagsimula na siyang paandarin ang makina nang may kumatok sa bintana. Tumalon si Ricardo, lumingon sa kabilang paning ng bintana. Isang bilok na mukha ang nakatingin sa kanya ng may kuryosidad. Si Lupita, ang anak ni Consuelo, ay nakasuot na kamison na may malalaking tsinelas at kusot na buhok. Ibinaba ni Ricardo ang bintana. Anong ginagawa mo sa labas? Lumabas ako para magtapon ng basura, sabi ni Lupita na itinuturo ang bahay ni Doña Tere 20 metro ang layo. At ano po ang ginagawa ninyo dito sa kotse ninyo? Nag-iisip ako kung ano. Tiningnan siya ni Ricardo. 8 taong gulang, at nagtatanong na siya ng magatanong na hindi matanong, mga matatanda, kung dapat ba akong umalis o manatili. Seryosong napaisip si Lupita sandali, na parang ang tanong ay karapat-dapat sa lahat ng kanyang atensyon. Nalulungkot din po si nanay minsan, sabi niya, kapag hindi sapat ang pera o kapag naalala niya si tatay. Pero sabi niya ang pag-alaga sa isang tao ay ang tanging paraan para hindi ka mag-isa. Sabi niya ng simple, nang hindi niya alam na ang masalitang iyon ay tumatama sa isang 45 taong gulang na lalaki ng mas malakas kaysa sa anumang kontrata, anumang sigaw, anumang paktanggi. Magandang gabi po, Gino, sabi ni Lupita at lumakad siya na nakasuot ng malalaking sinalas pabalik sa bahay na bumubulong ng isang bagay. Nanatiling tahimik si Ricardo na nakapatong pa rin ang maga kamay sa manibela, na nakatitig sa daanang graba na nawawala sa dilim. Ang pag-aalaga sa isang tao ay ang tanging paraan para hindi ka mag-isa. Pinaandar niya ang makina, binuksan ang mailaw at sa halip na lumiko patungo sa highway, patungo sa paliparan, patungo sa Houston, patungo sa komportableng buhay na naghihintay sa kanya na nakabukas ang mabisik, inikot niya ang manibela patungo sa daanang graba. Hindi niya alam kung huli na, hindi niya alam kung tama ang kanyang ama, ngunit alam niyang ang muling pag-alis ay katulad ng pagpatay sa kanyang sarili habang buhay at 23 taon na siyang patay. Nakita niya ito kinabukasan ng alas 4:10 na lumabas ng bahay na may bayong at plastic bag, parehong routine, parehong daan, ngunit sa pagkakataong ito, si Ricardo ay naghihintay sa pinto. Consuelo. Huminto siya. Tiningnan siya ng may pag-ingat na naging ugali na niya sa bawat pagkausap ni Ricardo sa kanya ng kakaiba. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay at kailangan mong makinig bago ka magsalita. Tumango si Consuelo. Hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo na nakasabit ang bag sa kamay na parang handa ng umalis anumang oras. Huminga ng malalim si Ricardo at sinabi niya, ang dalawang matatanda na inaalagaan mo araw-araw ay ang aking mamagulang. Ang sumunod na katahimikan ay hindi ordinaryong katahimikan. Ito ay isa sa mga katahimikan na may bigat na sumasakop sa espasyo na bumubuo sa dibdib, hindi gumalaw si Consuelo.
Direkta siyang tiningnan ng nakadilat ang mga mata, pinoproseso ang bawat salita na parang kinakausap siya sa ibang wika. Ano ang sinabi mo, Don Aurelio at Doña Carmen? Sila ang aking mga magulang. Ako ang anak na umalis, ang hindi na umiral. Binitawan ni Consuelo ang bag. Nahulog ito sa kanyang mapaa at hindi niya ito pinulot. Nakita ni Ricardo kung paano nagbago ang mukha nito mula sa pagkagulat patungo sa isang bagay na mas madilim, isang bagay na kilala niya ng husto dahil nakita niya ito sa salamin bawat umaga mula nang malaman niya ang totoo. Galit. Iniwan mo silang ganyan? Ang boses ni Consuelo ay hindi na malambing, matalim na ito. Ikaw ang anak na ayaw man lang marinig ni Don Aurelio ang pangalan, ang nag-iwan sa kanila ng walang pera, walang bahay, walang tawag sa loob ng 20 taon. Hindi sumagot si Ricardo. Wala nang sasagutin. Nakita ko silang kumakain ng tuyong kanin at asin, patuloy ni Consuelo. Tuyong kanin at asin. 2 taong mahigit 70 taong gulang. At ikaw, nasa Houston ka. Suot ang iyong trahe at truck at ang iyong asawa na hindi man lang alam kung saan ang barangay masinag. Basag ang galit sa kanyang lalamunan, napuno ang kanyang mamata, ngunit hindi siya umiyak. Nanatili siyang nanginginig na nakakuyom ang mga kamao, nakatingin sa kanya na parang tinitignan ang isang taong nabigo sa mga taong pinakamamahal niya sa mundo. At pagkatapos, mabagal, ang galit ay unti-unting nagbago patungo sa ibang bagay, hindi sa pagpapatawad, kundi sa isang bagay na mas komplikado. Tinatawag ako ni Doña Carmen na Rosita. Sabi ni Consuelo ng mahina. Bawat pagdating ko, sinasabi niya sa akin, Rosita, ang ganda naman at dumating ka. Hindi ko kailanman naintindihan kung bakit. Huminto siya. Ngayon naintindihan ko. Isa pang katahimikan. Mas mahaba ito. Mas malungkot. At ngayon, ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Consuelo. Gusto kong subukan. Gusto kong narun. Gusto kong... Hindi tinapos ni Ricardo ang pangungusap. Hindi niya alam kung paano ito tatapusin. Matagal siyang tiningnan ni Consuelo. Sinusukat niya ito. Hindi ang kanyang pera, hindi ang kanyang posisyon. Sinusukat niya ito kung ano ang natitira sa kanya. Tutulungan kita, sabi niya sa wakas, ngunit may isang kondisyon. Tiningnan siya ni Ricardo, huwag kang mangakong anumang hindi mo tutuparin. Marami na silang naranasan diyan. Kung papasok ka sa bahay na iyon, ito ay upang manatili. Hindi para bumisita, hindi para mas gumaan ang pakiramdam mo sa iyong sarili at pagkatapos ay umalis muli. Para manatili. Naintindihan mo ba? Tumango si Ricardo. Dahil kung muli mo silang bibiguin, sabi ni Consuelo na pinulot ang bag mula sa lupa. Sa pagkakataong ito, hindi si Doña Carmen ang hindi makakakilala sa iyo. Ako ang hindi magbubukas ng pinto sa iyo. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kalsada. Nakita ni Ricardo siyang lumayo at alam niyang ginawa niya ang isang kasunduan na mas seryoso kaysa sa anumang kontrata na pinirmahan niya sa kanyang buhay. Hindi siya dumating na may dalang bulaklak, hindi siya dumating na may mangga talumpati, hindi siya dumating na may dalang pera, dumating siya na may martilyo, isang supot ng pako at 3 tabla na binili niya sa isang hardware store sa daan. Maaga pa, hindi pa dumarating si Consuelo, lumakad si Ricardo patungo sa barong-barong, inilagay ang magagamit sa lupa at tiningnan ang bubong. May mga butas sa lahat ng dako, mga piraso ng karton na inilagay ng isang tao para takpan ang mga tagas, mga kalawangin na yero na gumagalaw sa hangin. Inalis niya ang kanyang relo, inayos ang kanyang kamiseta at nagsimulang magtrabaho. Lumabas si Don Aurelio nang marinig ang tunog ng martilyo. Nanatili siyang nakatayo sa pinto na nakakrus ang mga braso, nakatingin sa kanyang anak na umaakyat sa isang hagdanan na inayos at nagpapako ng tabla sa bubong. Walang siyang sinabi, ni magandang umaga, ni anong ginagawa mo dito, ni umalis ka. Umupo siya sa kanyang kahon at nanatiling nakatingin, hindi siya kinausap ni Ricardo. Naintindihan niya o pinaintindi ni Consuelo sa kanya na hindi na epektibo ang mga salita, na luma na ang mga pangako, na ang tanging magagawa niya ay naroon kasama ang kanyang mga kamay. Nang araw na iyon ay inayos niya ang bubong.
Kinabukasan ay bumalik siya na may mas maraming materyales at inayos ang pinto na hindi nagsasara ng maayos sa loob ng maraming taon. Sa ikatlong araw ay nagdala siya ng mga garapon ng tubig at pagkain na hindi tira-tira, sariwang isda, manok, prutas, tinapay. Sa ikaapat na araw ay nilinis niya ang patio. Inalis ang matuyong damo, inayos ang makahon, naglagayng lona para magbigay ng lilim. Hindi kinausap ni Don Aurelio si Ricardo sa alinman sa mga araw na iyon, ngunit huminto siya sa pagsasabi sa kanya na umalis. At isang hapon, nang nagdadala si Ricardo ng garapon mula sa truck, tumayo ang matanda mula sa kahon at hinawakan ang pinto nang hindi siya tinitignan. Nang walang sinasabi, hinawakan lang niya ang pinto. At ang kilos na iyon, napakaliit na balewalain lang ng kahit sino, ay para kay Ricardo mas malaki pa kaysa sa anumang yakap. Sa ikalimang araw, sinubukan ni Ricardo na magluto. Naglagay siyang kaldero sa kalan na gumagamit ng kahoy. Inihulog ang maisda, nilagyan ng tubig, asin, isang piraso ng sibuyas. Dumikit ang maisda sa kaldero, ang mapandesal ay naging makapal at baluktot. Sinunog niya ang isa, sinunog. Dumating si Consuelo sa kalagitnaan ng hapon at nakita siya na nakatayo sa harap ng kalan na lumuluha ang mamata, hindi dahil sa emosyon, kundi sa usok. Sinusubukang alisin ang isang pandesal sa kawali gamit ang kanyang mga daliri. Hindi ganyan, sabi ni Consuelo na inalis ang spatula, ngunit ngumiti siya. Sa unang pagkakataon mula nang malaman niya kung sino ito, ngumiti siya. Kinain ni Don Aurelio ang dumikit na isda nang hindi nagrereklamo. Hindi niya sinabing masarap, ngunit inubos niya ang plato at sapat na iyon. Nangyari ito sa ikapitong araw. Nasa loob ng bahay si Ricardo na tinatakpan ang isang bitak sa dingding gamit ang isang halo ng putik at dayami na itinuro sa kanya ni Consuelo kung paano ihanda. Punong putik ang kanyang mga kamay, basa ang kanyang kamiseta sa pawis, gusot ang kanyang buhok. Hindi siya mukhang negosyante. Hindi siya mukhang boss. Mukha siyang anak. Buong umaga si Doña Carmen ay nakaupo sa kanyang upuan. Pinagmamasdan siyang magtrabaho na may ekspresyon, na palaging naron at wala ng sabay-sabay, tulad ng isang nanonood ng isang pelikula ng walang tunog. Ngunit bigla siyang tumayo ng mabagal, nakakapit sa pader. Lumakad siya patungo kay Ricardo. Hindi niya ito nakita na dumarating. Inilagay ni Doña Carmen ang dalawang kamay sa kanyang mukha, ang makamay na malamig, kulubot, na may nanginginig na mga daliri. Nanatiling walang galaw si Ricardo. Tinitignan siya ng kanyang ina ng napakalapit, na may mga mata na sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw ay hindi nawawala. Narito sila, ganap na narito, may magakamay kanyang ama, sabi ni Doña Carmen, mahina, na parang isang sikreto sa pagitan nilang dalawa. Palagi mo ng taglay iyan, anak ko, sinabi niya sa kanya, anak ko. Nagbagsakan ang matuhod ni Ricardo. Yumuko siya at hinawakan ng kanyang ina ang kanyang ulo sa kanyang dibdib. Hinahagot ang kanyang buhok gamit ang mga kamay na isang araw ay nagpakalma sa kanya at ngayon ay halos hindi na niya kayang hawakan ang kanyang sarili. At umiyak si Ricardo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 23 taon, umiyak siya. Hindi tulad ng pagiyak ng malalakas na lalaki na mabilis magpunas at tumingin sa ibang lugar. Umiyak siya tulad ng pagiyak ng mga anak na huli na ang pagbabalik, kasama ang buong katawan, kasama ang lahat ng hangin, kasama ang lahat ng itinago nila sa loob ng maraming taon at hindi na kasya sa kanila. Si Don Aurelio, mula sa kanyang kahon, ay nakita ang lahat. Hindi siya tumayo. Hindi siya lumapit, ngunit inikot niya ang kanyang ulo patungo sa pader upang walang makakita sa kanyang mukha at gamit ang kanyang libreng kamay ay pinunasan niya ang isang bagay mula sa kanyang mata. Mabilis na parang walang nangyari, ngunit nangyari, dumating ang tawag isang Huwebes ng gabi. Nasa barong-barong si Ricardo, nakaupo sa sahig, naglilihang isang tabla na gagamitin niya para palakasin ang bintana. Magaspang ang kanyang makamay.
Itim ang kanyang makuko sa putik at ang kanyang kamiseta na dating puti ay kulay ng bukit. Nang makita niya ang pangalan sa screen, alam niya kung ano ang darating. Ricardo, matatag ang boses ni Valeria. Hindi galit, matatag. Ang boses ng isang taong nakagawa ng desisyon at tumawag lang para magbigay ng impormasyon. Ito ang huli mong pagkakataon. Aalis tayo o aalis ako mag-isa. Hindi agad sumagot si Ricardo. Tumayo siya, lumakad patungo sa pinto, sa labas. Papalubok na ang araw sa likod ng mga burol at ang langit ay may kulay orange na tanging sa bukit lamang ng Pilipinas umiiral na parang may nagsinding apoy sa abot tanaw. Si Consuelo ay dumarating sa daanang graba kasama si Lupita na hawak ang kamay. May dalang drawing ang bata na ginawa niya sa eskwelahan at inihahagis niya ito sa hangin para matuyo. Si Don Aurelio ay nakaupo sa kanyang kahon tulad ng dati, nakatingin sa kapatagan gamit ang kanyang magaling na mata. At si Doña Carmen ay nasa tabi niya na nakasuot ng rebozo sa balikat na bumubulong ng kantang iyon na wala ng ibang nakakaalam maliban sa kanya. Hindi ako na nachili sa bansanggi, ito para matapos sa isang bayan na walang sementado, sabi ni Valeria. May buhay ako sa Houston, Ricardo. Isang buhay na binuo nating nang magikasama. Kung gusto mong itapon iyon dahil sa isang kasalanan na dapat mo nang inayos 20 taon na ang nakakaraan, problema mo iyan, ngunit hindi ako mananatili para panorin iyan. Ipinikit ni Ricardo ang kanyang mata, nilanghap ang tuyong hangin ng bukit at sumagot, "Umalis ka, Valeria. Minsan na akong umalis, hindi ko na gagawin ulit." Katahimikan sa kabilang panik, mahaba, mabigat, pagkatapos ang boses ni Valeria na mas mahina. Iyon lang, ibinaba ni Valeria ang tawag. Walang sigaw, walang pagsasara ng pinto ng malakas. Natapos ang kasal ni Ricardo Mendoza sa isang klik at 3 segundo en digital na katahimikan, 15 taon ng pagsasama, 6 hapunan, 6 biyahe, ng isang bahay sa isang subdivision sa Houston na palaging maayos ang damuhan. Natapos ang lahat sa isang 2 minutong tawag. Inalis ni Ricardo ang singsing sa kanyang daliri. Tiningnan niya ito sandali, hindi nang may galit, kundi nang may malinaw na kalungkutan tulad ng isang nakpapalaya ng isang bagay na hindi nasa kanya. Inilagay niya ito sa bulsa ang kanyang pantalon. Marahil ay itatapon niya ito mamaya, marahil ay hindi mahalaga. Patuloy na gumagana ang kumpanya sa Houston. Pinamamahalaan ito ni Ricardo sa telepono. Ipinagkakatiwala ang kaya niya, iniwan ang hindi. Hindi na niya mahalaga ang pakontrol sa bawat tornilyo. Mayroon siyang sapat na pera para mabuhay at para ayusin ang barong-barong na iyon. Ang iba ay maaring maghintay. Ang mahalaga ay sa unang pagkakataon sa loob ng 23 taon, si Ricardo Mendoza ay eksaktong kung saan siya nararapat at hindi siya alis. Lumipas ang linggo, hindi ang buwan, ang linggo, dahil hindi ito isang kwento kung saan ang lahat ay naayos sa paglipas ng panahon. Ito ay isang kwento kung saan ang lahat ay nagsisimula sa isang desisyon at pagkatapos ay kailangan itong panatilihin bawat araw, bawat umaga, bawat pagkakataon na tanungin ka ng buhay kung sigurado ka. Nakakuha si Ricardo ang koneksyon ng ilaw sa bahay, isang mahabang kabel na nakmula sa pinakamalapit na poste na 300 metro ang layo. Hindi ito legal, marahil, ngunit gumana ito. Nagdala siya ang tangke ng tubig na pinupuno niya bawat ikatlong araw gamit ang truck. Bumili siyang bagong kutson para sa katre ni Don Aurelio at isa pa para kay Doña Carmen na hanggang noon ay natutulok sa banig sa sahig. Hindi nakpasalamat si Don Aurelio, hindi siya niyakap, hindi niya tinawag na anak, ngunit hindi na niya sinasabi sa kanya na umalis. At isang umaga, nang dumating si Ricardo na nagdadala ng materyales para magtayo ng dagdag na silid, tumayo ang matanda mula sa kanyang kahon, lumakad patungo sa truck at nagsimulang magbabangang nga tabla ng walang humihiling sa kanya. Wala silang sinabi sa isa't isa. Nagtrabaho silang magkasama buong umaga ng tahimik, magkatabi.
at ang katahimikan na iyon ay mas makahulugan kaysa sa anumang pagpapatawad na sinabi gamit ang mga salita. Si Doña Carmen ay may mga magagandang araw at masasamang araw. Sa masasamang araw, tinatawag niya itong Gino at tinatanong kung galing siya sa munisipyo. Sa magagandang araw, tinitignan niya itong nga matang malinaw, ang nga matang dati, at sinasabi niya, "Anak ko," na parang hindi siya kailanman umalis, natuto si Ricardo na mamuhay kasama ang dalawa. Natuto siya na ang pagmamahal ng isang ina na may sirang alaala ay pagmamahal pa rin, maliban lang sa dumarating ito ng paunti-unti kapag hindi mo inaasahan. At kailangan mong naroon para tanggapin ito. Patuloy na dumarating si Consuelo araw-araw, ngunit hindi na siya dumarating ng mag-isa na may dalang bag ng matira-tira. Ngayon ay dumarating na siya kasama si Lupita, na tumatakbo sa patio na hinahabol ang mabutiki at may pagkain na niluluto nila ni Ricardo ng makasama sa kalan na gumagamit ng kahoy. Hindi kailanman natuto si Ricardo na gumawang tuwit na pandesal, ngunit natuto siyang gumawang kanin ng hindi dumidikit at iyon, ayon kay Consuelo, ay isang himala na. Isang hapon, nang walang nagpaplano, umupo silang lahat para kumain ng makasama. Naglagay si Ricardo ang matabla sa ibabaw ng dalawang kahon sa harap ng bahay. Hindi ito mesa, ito ay isang ideya ng mesa. Nagdala si Consuelo nga mga plato. Inayos ni Lupita ang manapkin, mapiraso ngang papel na pinilupit niya na parang tela. Umupo si Don Aurelio nang walang nagaanyaya sa kanya. Umupo si Doña Carmen sa tabi niya na nakasuot ng rebozo sa balikat sa kabila ng init, bumubulong ng isang bagay na maaring isang dasal o isang lulabi, mga isda, kanin, pandesal ang mga gawa ni Consuelo, hindi ang mga gawa ni Ricardo, lemon juice sa mga plastic na baso, palubok na ang araw at nagliliyap ang langit ng orange at pula, na parang ang bukit ay nagpapaalam sa araw ng buong lakas. Ikinuwento ni Lupita na sa eskwelahan ay tinanong siya kung ano ang gusto niyang maging paglaki at sinabi niyang doktor para manggamot ng matatanda, paliwanag niya na puno pang isda ang bibig. Pinaksabihan siya ni Consuelo dahil sa pagsasalita ng puno ang bibig. Walang sinabi si Don Aurelio, ngunit gumalaw ang gilid ng kanyang bibig. Halos hindi, isang bagay na sa ibang lalaki ay isang ngiti at kay Don Aurelio Mendoza ay isang revolusyon. Tinitignan ni Doña Carmen ang lahat ng may nagniningning na mga mata. Hindi malinaw kung alam niya kung sino ang bawat isa, ngunit ngumiti siya. Ngumiti siya nang may kapayapaan ang isang napapalibutan ng matinik at sapat na iyon. Nang matapos silang kumain, nagsimulang magligpit ng mga plato si Ricardo. Nanatili si Don Aurelio na nakaupo nakatingin sa abot tanaw tulad ng dati. Ngunit nang dumaan si Ricardo sa tabi niya, inangat ng matanda ang kanyang kamay at hinawakan ang braso niya. Iyon lang, isang maikli, awkward na hawak na parang hindi alam ng kamay kung paano gawin iyon pagkatapos ng maraming taon. Huminto si Ricardo, hindi siya tiningnan ni Don Aurelio. Patuloy siyang nakatingin sa abot tanaw, ngunit hindi niya binitawan ang braso. Agad, hinawakan niya itong 2 hanggang 3 segundo, at pagkatapos ay binitawan at sinabi sa pinakamahinang boses na narinig ni Ricardo kailanman, "Bukas ayusin natin ang bakot." Bukas, sabi niya, bukas. Hindi niya sinabing huli na, sinabi niyang bukas. At ang salitang iyon sa bibig ni Don Aurelio Mendoza ay mas mahalaga kaysa sa anumang pagpapatawad. At si Ricardo, nakaupo sa isang kahon ng prutas na may platong isda sa mga kamay, tiningnan ang improbisadong mesa na iyon sa gitna ng bukit at naintindihan ang isang bagay na 20 taon ng negosyo, kontrata at bank account ay hindi nakturo sa kanya. Na ang pinakamahalagang mesa sa iyong buhay ay hindi ang may mantel, kundi ang may tamang nga tao na nakaupo sa paligid nito. Hindi ito perpektong pagtatapos, hindi siya niyakap ni Don Aurelio, marahil ay hindi niya kailanman gagawin. Doña Carmen, hindi niya palaging alam kung sino ito, marahil ay hindi niya kailanman lubos na malalaman. Ngunit walang sinuman sa mesa na iyon ang nag-isa, at iyon
pagkatapos ng 23 taon ng katahimikan ay sapat na. Minsan ang buhay ay hindi nagbibigay sa iyo ng kumpletong pangalawang pagkakataon. Nagbibigay ito sa iyong isang piraso, isang fragment, isang mesa ng tabla sa gitna ng alikabok na may isda at lemon juice, at nakasalalay sa iyo kung kukunin mo ito o papakawalan mo. Kinuha ito ni Richardo ng huli, o hindi perpekto, o ngunit kinuha niya. At kayo, kung magkaroon kayo ng pagkakataong bumalik, babalik ba kayo o alis muli? Ay comment ninyo sa ibaba dahil ang kwentong ito ay walang madaling sagot at marahil ang sagot ay nakasalalay sa kung sino ang nakikinig. Kung ang kwentong ito ay tumama sa inyong puso, mag-like. Mag-subscribe sa channel at ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan makarinig nito dahil minsan ang isang video ay nakakarating sa tamang tao sa tamang oras. At tandaan, gaano man kalayo ang iyong napuntahan, ang mahalaga ay kung may tapang ka pa ring bumalik.